Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2521 hanggang 2530. Pumasok ang kamalayan ni Severin sa isang ilusyonaryong espasyo. Ang espasyo ay tila puro puti, walang malinaw na direksyon, libu-libong gininto ang sinag ng espada lamang ang sumasayaw sa loob nito. Ang bawat sinag ng espada ay sumabog kasabay ng isang matalim na hininga. Kahit sa malayo, nakakaramdam si Severin ng isang matinding sensasyon. Parang kakatapos lang niyang tumawid sa isang dagat ng mga bangkay at dugo, kung saan ang natitirang sinag ng espada ay hindi pa rin nawawala at kaya pa ring hiwain ang buhok at laman. Kaya, ito ang espadang iniwan ng ninuno sa tapyas na bato. Nakakatakot talaga. Bulalas ni Severin nang makita niya ang eksenang ito. Dahil sa matinding pressure ng mga sinag ng espadang ito, nanginig ang kaluluwa ni Severin. Hindi ito napigilan ng sword wheel sa loob ng kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang pagkamangha, itinoon niya ang kanyang isip at marahang hinaplos siya sa mga sinag ng espada isa-isa gamit ang kanyang banal na pandama at naunawaan ang pilosopiya nito. Ang unang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lilang damit, na ang hitsura ay malabo. Ang lalaking ito ay nakatayo nang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod at naka-step off. Dahil dito, umihip ang banayad na simoy ng hangin at itinaas ang mahabang buhok ng lalaki. Mukha siyang immortal. Sa sandaling ito, nakasalansan ang mga patong-patong na bangkay sa ilalim ng mga paa ng lalaki. May mga halimaw, dragon, at mga taong nagtatanim sa mga bangkay. Lahat ng bangkay ay may makinis at malinis na mga hiwa, na may nakakatakot na sword wheel na kumakalat sa mga sugat, na pumipigil sa anumang hangin na damaloy. Kahit alam ni Severin na ang eksena sa harap niya ay ilusyon lamang, ang sword wheel na iniwan ni David sa batong tableta ay nagparamdam sa kanya ng takot at sophistikado. Nang akmang aalisin ni Severin ang kanyang tingin, gumalaw ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kawalan, dahilan para gumuho ang buong espasyo. Ang katawan ng lalaki ay puno ng umuugong na espada, at hindi mabilang na mainit na sinag ng espada ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga sinag ng espada na ito ay napakatalas, na pumuputol sa espasyo sa isang iglap. Ang Nine Heavens Gale at mga itim na butas na sumabog mula sa espasyo ay tuluyang naglaho sa loob lamang ng ilang paghinga. Naramdaman ni Severin na ang magulong espada sa loob ng kanyang katawan ay parang isang mapagpakumbabang langgam na nakaharap sa langit at lupa habang nakatayo sa harap ng lalaki. Pinipigilan ang takot sa kanyang puso, ang mukha ni Severin ay napuno ng pananabik. Sa isang kisap mata, nagbabago ang mundo. Ito ang tunay na dalubhasa sa paggamit ng espada. Agad niyang pinag-cross ang kanyang mga binti at sinimulang intindihin ang espadang nagmumula sa figure. Sa isang iglap, ang magulong espadang nasa loob ng kanyang katawan ay napukaw, ito ay sumulpat palabas ng kanyang katawan at tumama patungo sa figure. Gayunpaman, bago pa man makalayo ang magulong espadang iyon, ang libu-libong sinag ng espada na nakapalibot sa kanya ay biglang nabuhay at sumugod patungo kay Severin. Ang magulong espadang iyon kay Severin ay hindi rin nagpatalo, ito ay umungal at bumangga sa nakapalibot na mga sinag ng espada. Kasabay nito, habang naiintindihan ni Severin ang espadang nasa loob ng tapyas na bato, ang nakakatakot na mga sinag ng espada ay sumikat din mula sa kanyang katawan sa plaza. Sa isang iglap, isang matalas na espadang iyon ang sumulpat sa kalangitan, na pumukaw sa madilim na ulap sa kalangitan. Bawat disipulo na matatagpuan sa ikalawang bundok ay nakaramdam na parang tinatawag ang espiritual na espada, patuloy na nanginginig at umuungal. Lalo na ang mga disipulo malapit sa plaza na nakakaintindi ng tapyas na batong may kasanayan sa espada ay nagulat. Anong nangyayari? Bakit sumasabog si Severin nang may nakakatakot na espada? Maaari kayang may naunawaan siyang kakaiba mula sa loob ng tapyas na bato. Oh my God! Ang nakakatakot na espadang ito ay nakakapanginig pa nga sa espiritual na espada sa sentro ng aking enerhiya. Hindi nakakapagtaka na tinanggap siya bilang disipulo ni Adrian. Dahil sa talentong iyon, tiyak na magiging immortal siya sa loob ng 100 taon.
Nagising ang mga kalapit na disipulo mula sa kanilang kaliwanagan, at nakatingin kay Severin ng may komplikadong ekspresyon. May ilan na nagulat, may ilan na naiinggit, at may ilan na naiinggit. Maging si Kenny ay nakaramdam ng pangangilig sa buong balat niya nang maramdaman niya ang pagsabog ng espada mula kay Severin. Parang nakaharap siya sa isang maalamat na swordsman, na halos mawalan ng hininga. Matapos panasan ang pawis sa kanyang noo, bulong ni Kenny sa sarili. Ano nga ba ang eksaktong naunawaan ni Severin? Kahit tinanggap na niya si Severin bilang kanyang senior, naniniwala pa rin siyang mapalad si Severin na makuha ang atensyon ni Adrian. Ngayon lang napagtanto ni Kenny kung gaano kalakas ang husay ni Severin sa espada. Naalala ang paghamak niya kay Severin noong una siyang dumating sa sekta, hanggang sa malaman niyang naging disipulo na pala ni Adrian si Severin at sumikat, nainggit at nagseselos si Kenny. Ngunit ngayon, lahat ng mga kaisipang ito ay napawi at naiwan na lamang ang kahihiyan. Dapat sana'y napagtanto ko na nagawa niyang agawin ang immortal na kapalaran sa gitna ng napakaraming kababalaghan at talunin si Drake. Paanong wala siyang nakuha? Ngumiti ng mapait si Kenny. Umiling siya, saka tumingin ng may pagtataka kay Severin na hindi kalayuan, iniisip kung ano nga ba ang naintindihan niya mula sa tapyas na bato. Hindi lang si Kenny ang nagtataka. Sa sandaling pumailang lang ang tapyas sa kalangitan, tiyak na naramdaman din ito ni Wallet. Nang malaman niyang si Severin ang umiintindi sa tapyas na nasa harap ng tapyas na bato, medyo nagulat siya. Tunay ngang karapat-dapat siyang mapaboran ni Adrian. Naliwanagan siya sa pamamagitan lamang ng paghawak sa tapyas na bato. Gaya ng kasabihan, palaging may mas magaling pa. Sa ngayon, medyo nakaramdam ng pagkailang si Wallet. Noong mga panahong sinusubukan niyang intindihin ang sword wheel na iniwan ni David sa batong tableta, nagnilay-nilay siya sa plaza ng ilang araw at halos hindi nakapasok sa estado ng kaliwanagan, naunawaan ang primordial swordsmanship. At ngayon, nahawakan lang ni Severin ang batong tableta at naabot ang kaliwanagan sa loob ng wala pang 30 minuto. Medyo nainggit si Wallet. Sa sandaling ito, si Severin, na walang kamalayan sa nangyayari sa labas, ay nakikipaglaban sa figure sa likod ng batong tableta. Ang kanyang katawan ay parang hinihiwa ng matatayog na bundok at matatalas na talam. Halos maduraj ang kanyang kamalayan ng nakakatakot na sword wheel. Ngunit hindi mahina ang swordsmanship ni Severin. Sa paglipas ng panahon, mula sa kawalan ng kakayahang lumaban ay nagkaroon na siya ng kaunting depensa. Gaano man katikot at kalakas ang sword wheel ng kalaban, matatag pa rin si Severin. Ang sword wheel na nagmumula sa kanyang katawan ay lalong lumakas at lumawak ng mabilis. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Si Severin, na dating nasa kawalan, ay biglang nanginag, at isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, dala ang momentum ng pagsira sa langit at lupa, at walang awang tumama patungo sa figure. Ang ilusyonaryong figure ay nabasag, isang gininto ang liwanag ang lumipad patungo kay Severin. Ano ito? Puno ng pagkamangha ang mukha ni Severin. Mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang hibla ng gininto ang liwanag at naglaho ng walang bakas. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na kaliwanagan at pag-unawa tungkol sa paggamit ng espada ang sumulpot sa isipan ni Severin. Una siyang nagulat, pagkatapos ay labis na natuwa. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa malawak na kaalaman. Sword wheel, sword bone, sword heart. Habang hinihigop ang kaliwanagan mula sa gininto ang liwanag, mas lumalim ang pag-unawa ni Severin sa swordsmanship. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking kaliwanagan kaysa sa sword wheel. Nag-iwan si David ng kaliwanagan at mga karanasan sa steel na bato, na nagtuturo kay Severin kung paano linangin ang sword heart. Madaling intindihin ang sword wheel. Bilang isang baguhan sa swordsmanship, malaya itong mamanipula upang saktan ang iba gamit ang sword wheel. Kasunod nito, malapit nang gamitin ng sword bone ang sword wheel bilang buto. Bawat bahagi ng katawan ay maaaring manipulahin ang espada at manakit ng iba nang hindi nakikita. Panghuli, ang sword heart. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa teorya ng langit at lupa, pagsasama ng swordsmanship sa sarili, pag-abot sa estado kung saan ang isip ay ang teorya at pilosopiya.
Gamit lamang ang isang talam ng damo, maaaring hiwain ang araw, buwan, at mga bituin. Lahat ay maaaring maging isang espada. Gaano man karaming mga banal na pamamaraan o kayamanan ang mayroon ka, ang isang espada ay sapat na upang basagin ang lahat sa harap ng isang swordsman na tulad nito. Ito ang Sword Heart. Pagkatapos ng kalahating oras, si Severin, naganap ng natunaw ang kaliwanagan mula sa tabletang bato, ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Isang matalas na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga mata, at isang espada ang sumugod sa paligid niya, tumutusok sa mga butas sa lupa na 12-dosenang talampakan ang layo. Lalo na ang espada na nagmumula sa kanyang katawan, na sumisigla at maringal na parang papalubog na araw. Ang mga disipulo malapit sa plaza ay natakot at isa-isang umatras. Pangunahin dahil sa napakalakas na aura na ito, agad na nagbago ang langit na parang narito na ang apokalipsis. Ang mga disipulong hindi pa nakakabawi mula sa kanilang pagkabigla ay tumingin sa malakas na hangin, na nagpalipad sa itim na buhok ni Severin, at marami sa kanila ang napasigaw sa pagkamangha. His! Nako, ano kaya ang naintindihan ni Severin mula sa tapyas na bato? Nakakatakot naman. Sa aura pa lang na ito, pakiramdam ko ay papasok na ako sa Nine Nether Hell, na para bang may darating na isang malaking takot. May mali, tingnan mo ang langit, bakit biglang lumitaw ang Thunder Tribulation? Maaari kayang dumanas siya ng Tribulation. Walang tigil na sigaw ng mga disipulo sa paligid, sunod-sunod na nalunod ang kanilang mga boses. Sa gitna ng karamihan, bahagyang nagbago ang kutis ni Kenny. Ito ang proseso ng ebolusyon at transformasyon ng Sword Wheel. Maaari ba? Naghahanda na si Severin na linangin ang Swordbone. Nabigla si Kenny. Bilang isang disipulo ni Wallet, mayaman siya sa karanasan. Bukod dito, si Wallet ay lubos na mahusay sa swordsmanship at kilala bilang isa sa 3 Grandmaster ng swordsmanship ng Blue Realm. Bilang kanyang disipulo, si Kenny ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya naman, laking gulat niya nang may maramdaman siyang kakaiba sa sword wheel ni Severin. Kung ikukumpara sa pagkamangha ni Kenny, si Wallet, na nakikitungo sa mga usapin ng sekta sa malaking bulwagan, ay naramdaman ang eksena sa Sword Monument Plaza at labis siyang nagulat kaya't hindi siya makapagsalita. Si Wallet ay isang tunay na Grandmaster ng swordsmanship. Nakita niya na kasalukuyang pinapaunlad ni Severin ang kanyang sword wheel patungo sa direksyon ng Swordbone sa isang sulyap lamang. Kung mapapaunlad niya ang Swordbone, ang kanyang talento sa swordsmanship pa lamang ay higit na hihigit sa iba. Tiyak na hindi hihigit sa 20 tao ang maaaring umabot sa antas ng Swordbone sa swordsmanship sa loob ng Blue Realm. Bawat isa sa kanila ay sikat, alinman sa isang mighty supreme paragon, o isang kababalaghan ng sagradong lupain. Kung tungkol naman sa Sword Heart, wala pa ring sino man sa Blue Realm ang nakarating sa antas na ito. Ang isang paragon na may Sword Heart ay kayang pumatay ng isang Supreme Paragon. Ang hindi matatalo na Sword Heart ay kayang pumatay ng lahat, anuman ang kanilang kakayahan o divine techniques. Katumbas na ito ng pilosopiyang isinasama sa katawan, kung saan ang sarili ay naging sagisag ng teorya ng langit at lupa, ang tagapagdala ng sagradong pilosopiya. Pinagmasdan ni Wallet si Severin habang hinahawakan ang kanyang balbas at masayang bulalas. Magaling. Kung kaya mong maging isang Swordbone, magkakaroon ka ng pagkakataong maging isa sa mga Grandmaster ng swordsmanship sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ni Wallet, ipinagpatuloy niya ang pagharap sa mga usaping may kinalaman sa sekta. Sa kabilang banda, si Severin, nakakagising lang mula sa gininto ang liwanag sa plaza, ay pumikit at nagpahinga sandali. Pinagsama niya ang kaliwanagan sa kanyang isipan sa kanyang sariling sword wheel. Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakasisilaw na kinang na parang nagniningning ang mabituing kalangitan. Ang sword wheel ay umalangaw-ngaw sa paligid niya, at ang ilusyonaryong maliit na espada na kumakatawan sa Chaotic Sword Shadow ay lumipad palabas, na lumilipad sa paligid ng kanyang katawan. Magsama-sama. Ang ilusyonadong maliit na espada ay tuluyang nabasag kasabay ng sigaw, at naging hindi mabilang na espiritual na liwanag na tumagos. Ang katawan ni Severin. Sa isang iglap,
Ang mga hibla ng banal na kasulatan ng pilosopiya ay dumaloy sa loob ng kanyang katawan at lahat ng kanyang mga buto at paa. Ang mga hibla ng banal na kasulatan ng pilosopiya ay pumutok sa nakakatakot na espada, na ginagawang parang hinulma ng isang mahabang espada ang bawat buto sa kanyang katawan, kumikinang sa gininto ang liwanag. Pinagmasdan ni Severin ang loob ng kanyang katawan ng may banal na pandama, at nakita niya na ang bawat buto sa kanyang katawan ay puno ng masaganang espada. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kawalan ng walang kahirap-hirap. Sa isang iglap, ang kanyang daliri ay naging isang mahabang espada, na naglalabas ng matalas na enerhiya ng espada na 12-dosenang metro ang haba. Tuwang-tuwa si Severin nang makita niya ang tanawin. Kaya, ito ang swordbone na inilarawan ng nagtatag. Maaaring gamitin ng isang tao ang kanyang mga paa at kamay upang magpalabas ng swordwill kahit walang pisikal na espada. Matapos pinuhin ang swordbone, naramdaman ni Severin na tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pakiramdam niya ay kaya pa niyang patayin ang isang Royal Paragon gamit ang isang espada lamang. Ito ay isang ilusyon ng mabilis na pagtaas ng lakas. Hindi nasiyahan si Severin dito. Matapos suriin ang swordbone sa kanyang katawan, minanipula niya ang kanyang swordwill upang patatagin ang bawat buto sa kanyang katawan. Balak niyang magpatuloy sa pagsulong patungo sa Swordheart. Ayon sa alamat, kayang sirain ng sinaunang swordsman ang araw, buwan, at mga bituin gamit lamang ang isang talon ng damo, at may kapangyarihan silang durugan ang mga bundok at dagat. Para sa kanila, ang paghabol sa mga bituin at pag-agaw sa buwan ay mga maliliit na bagay lamang. Kayang buksan pa ng pinakamalakas na swordsman ang Gate of Heaven gamit ang isang espada at umakyat sa immortalidad. Siyempre, ang kasalukuyang kapaligiran ay hindi maihahambing sa sinaunang panahon. Kaunti lamang ang nakakaintindi sa Swordheart. Sa pag-iisip nito, agad na itinoon ni Severin ang kanyang isip at patuloy na inisip ang kanyang nakuha mula sa Stone Steel. Isang araw. 2 araw. 3 araw. Lumipas ang kalahating buwan, nag-iisip pa rin si Severin sa plaza, nagsimulang mag-usap ang mga disipulo sa paligid. Ang tagal na, bakit nakakaintindi pa rin si Severin? Oo, hindi ba niya maintindihan ang tapyas na bato? Kanina lang, labis na ikinagulat ni Severin ang mga disipulo ng ikalawang bundok nang umabot siya sa Swordbone. Ngunit ngayon, napakatagal na mula noon, at wala pang anumang kababalaghan na naganap. Dahil dito, maraming disipulo ang nagtaka kung nabigo ba si Severin sa kanyang pag-unawa at nakarating lamang sa unang larangan ng swordsmanship. Habang nag-uusap ang lahat, biglang may malakas na tibok ng puso ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na kulog at mga pilak na arko ang kumislap sa kalangitan. Ang mabigat na tibok ng puso ay parang mga matitinding tambol, na umaalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ang kalangitan ay agad na natabunan ng mga ulap ng kulog at kidlat. Ang pangyayaring ito ay nakakuha ng atensyon ng mga disipulo malapit sa plaza. Anong nangyayari? Bakit biglang kumulog at kumidlat? Napansin ba ninyo na may matinding pressure na tumataas mula sa kaibuturan ng ating mga puso kasabay ng tunog ng tambol? Maaari kayang naunawaan ni Severin ang Swordheart. Imposible. Talagang imposible. Hindi mabilang na tao ang nag-isip na napakalayo ng posibilidad nito kapag iniuugnay sa Swordheart. Ang kakayahang pinuhin ang swordwill ay isang pambihirang talento na sa swordsmanship sa Blue Realm. Mayroon lamang mga 20 swordsman na nakakaintindi sa swordbone. Bawat isa sa kanila ay kilalang higanteng dynamo o kababalaghan ng isang sagradong lupain. Tungkol naman sa Swordheart, si David lamang ang nakaintindi nito 10,000 taon na ang nakalilipas, at wala nang makakaabot pa. Kahit si Wallet, ang level 8 Supreme Paragon, ay nakaintindi lamang sa Swordbone. Tumangala si Kenny sa madilim na ulap at sa napakalaking kidlat at kulog sa loob ng mga ulap, nilunok niya ang kanyang laway at bahagyang ng inag. Ang pag-unawa pa lamang sa batong tableta ng swordsmanship ay maaaring magdulot ng napakalaking kababalaghan sa mundo. Ito ang pambihirang bagay na naunawaan ni Severin. Nagsalita si Kenny nang nanginginig ang boses at puno ng gulat na mukha habang nakatingin kay Severin na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa harap ng tapyas na bato. Sa kabilang banda, si Wallet,
na nasa loob ng malaking bulwagan ng Second Mountain, ay itinaas ang kanyang ulo nang maramdamang may mali sa Sword Monument Plaza. Ang kanyang matatalas na matang parang agila ay tila tumatagos sa kawalan, na nagliliwanag sa espasyo. Matapos makita ang espadang nagmumula kay Severin, nagulat si Wallet. Ito ba ang Transcendenting Swordheart? Gulat na bulalas ni Wallet. Akala niya ay kahanga-hanga na si Severin kahit na kaya niyang pinuhin ang Swordbone. Total, kakaunti ang tao sa Blue Realm na kayang pinuhin ang Swordbone, at ang Swordheart ay hindi lumitaw sa loob ng 10,000 taon. Kahit si Wallet, isang mighty Supreme Paragon, ay nahirapan. Tiyak na magugulat si Wallet na naunawaan ni Severin ang Transcendent Swordheart. Minsan nang naunawaan ni David ang Transcendent Swordheart. Kaya niyang gawing espada ang mga halaman at puno at patayin ang araw, buwan, at mga bituin. Wala siyang kapantay sa Blue Realm. Maaari pa kayang mabuhay muli ang kaluwalhatian ng Grundy Uno Sacred Land ngayon. Tuwang-tuwa si Wallet. Sa sandaling ito, mayroong saganang espada na umiikot sa paligid ni Severin, matalas na enerhiya ng espada ang pumutol sa nakapalibot na espasyo, tumutusok sa hindi mabilang na mga bitik ng kawalan. Ang kamanghamanghang espadang ito ay dumaloy sa kanyang mga buto, nagtatagpo patungo sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kamalayan ni Severin ay lumubog sa isang walang pag-iimbot na anyo, na parang siya ay naging isang matalas na espada, lumipad sa kalangitan at nasiyahan sa paglipad. Gayunpaman, ang mga eksenang ito ay mabilis na nawasak, at ang isip ni Severin ay napuno ng mga imahe ng mga bundok ng mga bangkay at mga dagat ng dugo. Sina Frederick, Delay at Drake, na pinatay niya, ay lumitaw sa eksena. Lahat ng mga namatay sa harap ni Severin ay tila naging bangungot niya, lumulutang sa isip ni Severin. Hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan, Severin. Hindi mo kailanman mapapaganda ang Swordheart. Ha. Mga tunog na parang metal na friction na nakakatusok sa tainga ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Severin. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nagsimulang tumaas ang itim na enerhiya ng demonyo mula sa katawan ni Severin. Nang makita ito, lubhang nagbago ang mukha ni Wallet. Napasigaw siya sa gulat. Malapit nang maging demonyo si Severin. Tila lumihis si Severin ng landas. Napakahirap intindihin ang Swordheart. Kung hindi talaga noon ni Severin ang Swordheart, malamang ay magiging demonyo siya dahil sa mga bangungot. Sa oras na iyon, lahat ng mga disipulong naruroon ay nasa panganib. Hindi na makaupo ng tahimik si Wallet. Agad niyang ikinumpas ang kanyang mga kamay, hinalughog ang espasyo at nakarating malapit sa plaza. Pagkarating sa plaza, sumigaw ng malakas si Wallet sa mga nakapalibot na disipulo na nanonood pa rin. Layuan ninyo siyang lahat. Malapit na siyang sapian ng demonyo. Pagkatapos magsalita, agad siyang bumuo ng isang nagtatanggol na porma sayon sa paligid ng katawan ni Severin. Nang marinig ito, ang mga nakapalibot na disipulo ay natakot at umatras. Si Severin ay natigil pa rin sa mga eksena ng mga nakaraang bangungot at malapit na siyang sapian ng demonyo. Sa sandaling ito, isang walang kapantay na espada ang sumabog mula sa kanyang puso. Ang napakalaking espada ay sumaire kina Drake, Frederick at sa iba pang nasa eksena. Unti-unting bumalik sa dati ang katinoan ni Severin matapos masira ang mga bangungot. Pinunasan ni Severin ang malamig na pawis sa kanyang noo nang may natitirang takot at mamulong sa kanyang sarili. Malapit na iyon, muntik na akong mademonyo. Pagkatapos noon, buong pasasalamat niyang tiningnan si Wallet sa labas ng porma sayon. Maaaring nademonyohan na siya kung hindi dahil sa napapanahong pagsasaayos ni Wallet ng depensibong porma sayon. Matapos huminga ng malalim, sinuri ni Severin ang kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama. Natuklasan niya na ang sword wheel sa kanyang katawan ay nagtagpo mula sa kanyang mga buto patungo sa kanyang puso, kung saan isang malabong espada ang bahagyang naglalabas ng liwanag. Pinalitan ng espadang ito ang kanyang puso, sumabog na may walang katapusang sword wheel. Sa paglipas ng panahon, isang pusong naglalabas ng gininto ang liwanag at nakakatakot na sword wheel ang unti-unting nabuo. Sa sandali ng porma sayon, nakaramdam si Severin ng biglaang pagyanig, na parang isang bottleneck ang maaaring maging pambihirang tatagumpay.
Isang tunog na parang porselana ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay sumulong patungo kay Severin, na naging dahilan upang mabilis na tumaas ang kanyang aura. Nakarating na siya sa level 8 Paragon. Ang maringal at napakalakas na kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa buong ikalawang bundok. Ang mga disipulo sa paligid ng plaza ay natigilan sa ilalim ng malakas na hangin. Matapos makarating sa level 8 Paragon, ang sword wheel sa kay Severin ay umunlad, at ang banal na kasulatan ng pilosopiya ay lumitaw sa paligid niya. Para siyang isang itim na butas na sakam na sumisipsip sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng sagradong lupain. Pagkaraan ng ilang sandali, muling sumigla ang kanyang aura, naabot ang kompletong yugto ng level 8 Paragon. Naramdaman ni Severin ang mabilis na pagbabago sa kanyang panloob na mundo. Tila maging ang mga bituin sa langit ay nagdiriwang sa kanyang pagsulong. Gayunpaman, hindi doon tumigil si Severin. Ang 365 meridian sa kanyang katawan ay umalangaw-ngaw sa sandaling ito, sumabog ng may walang kapantay na kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang kanyang aura ay lumagpas sa bottleneck at sumulong sa level 9 Paragon. Matapos sumulong sa level 9 Paragon, nagsimulang lumitaw ang Sword Heart. Ang matayog na sword wheel, banal na kasulatan ng pilosopiya, ang teorya ng langit at lupa, lahat ng ito ay malinaw na pinagtibay sa kanyang isipan. Mabilis na sumulong si Severin. Hanggang sa marating niya ang kompletong yugto ng level 9 Paragon, ang madilim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang kumulog at kumidlat, na parang ang mundo ay malapit ng mawasak. Mariin na ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata. Ngumisi siya nang maramdaman ang pagbabago ng mapaminsalang mga ulap sa kalangitan. Ako ay magiging isang Royal Paragon ngayon. Sa basbas ng Transcendent Sword Heart, hindi kailanman pinabayaan ni Severin ang pagkakataong makaakyat sa Royal Paragon. Itinuon niya ang kanyang kamalayan sa kanyang puso, na nauunawaan ang teorya ng langit at lupa mula sa Sword Heart. Unti-unti, hindi mabilang na pilosopiya at teorya ng langit at lupa ang nagsimulang lumitaw sa katawan ni Severin, na umunlad tungo sa isang banal na kadena ng kaayusan. Kasunod nito, ang madilim na ulap sa kalangitan ay unti-unting naging pulang-pula, sinabayan ng kulog at kidlat at naglabas ng isang hininga ng pagkawasak. Sa himpapawid malapit sa plaza, ang mga disipulo malapit sa plaza ay lubos na nagulat nang masaksihan nila ang pagpapatuloy ni Severin sa kanyang cultivation. Nako, si Severin ay umunlad mula sa level 7 Paragon patungo sa complete level 9 Paragon ng sabay-sabay. Natatakot ako na walang gaanong tao ang makakaangat ng 2 antas sa isang hininga sa loob ng Blue Realm. Napansin mo ba? Ayaw tumigil ni Severin. Gusto niyang patuloy na sumulong. Imposible. May balak ba si Severin na umakyat sa Royal Paragon ngayon? Kahit nataglay niya ang pambihirang talento, sa tingin ko ay maliit lang ang pagkakataong makaakyat sa Royal Paragon ngayon. Ang pag-angat niya ng 2 antas ay labis na nakatulong sa kanya, maliban na lang kung naunawaan niya ang Transcendent Sword Heart. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Kenny, at nanginig ang buong katawan niya sa matinding takot. Talagang natigilan siya sa nagawa ni Severin. Kahit na maunawaan ng isang tao ang sword wheel at refined sword bone, imposibleng makaakyat sa 2 antas sa loob ng Paragon level. Kung mas mataas ang level, mas malalim ang mga hadlang sa pagitan ng bawat level. Kahit na may pambihirang talento, ang pag-unlad ay nangangailangan pa rin ng mga pagkakataon at pagkakataon. Sa una ay inakala niyang ang pagkamit ni Severin ng immortal na kapalaran ay isang bagay lamang ng swerte, ngunit ngayon ay tila hindi ito kasing simple ng pagiging swerte. Si Severin talaga ang napili. Ito ay itinuturing ng pambihirang talento kung naiintindihan ng iba ang Swordsmanship Stone Tablet at nakuha ang Sword Wheel. Ang makapagpino ng Sword Bone ay isang tunay na kababalaghan. Pinino ni Severin ang Transcendent Sword Heart sa loob lamang ng kalahating araw, na ikinahiya ng karamihan sa mga disipulo ng Second Mountain. Nainggit si Kenny sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabilang banda, nagulat din si Wallet tulad ni Kenny nang makita niyang tila ayaw tumigil ni Severin ngunit patuloy na sumulong upang sumulong sa Royal Paragon. Tumingin siya sa kumikislap na kulog sa langit at pagkatapos kay Severin,
isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang matanda na ako. Pagkatapos niyang magsalita, biglang umapaw ang enerhiya sa aura ni Severin at nagdulot ng isang nakakatakot na bagyo na hamampes sa ikalawang bundok. Sa sandaling ito, mabilis na lumawak ang panloob na mundo sa katawan ni Severin, hindi mabilang na mga teorya ng langit at lupa ang naging maliliit na tipak ng liwanag at bumagsak sa panloob na mundo. Kasabay ng paglawak ng panloob na mundo, lalong lumakas ang kanyang aura, hanggang sa marating nito ang hangganan ng Royal Paragon. Samantala, dahil sa paglago ng kanyang natamo, ganap na nagbago ang panloob na mundo. Hindi mabilang na mga bundok at ilog ang unti-unting nabuo at hindi na ang hubad na imahe ng salamin nito. Ang mga halaman ay namulaklak ng may masiglang sigla, sumibol na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Labis ang tuwa ni Severin. Lalo na ang Transcendent Sword Heart na katatapos lang pino, naglabas ito ng walang hanggang sword wheel na mas malakas kaysa sa Chaotic Sword Shadow noon. Huminga ng malalim si Severin at tumangala sa umuugong na mga ulap ng kulog sa kalangitan habang nararamdaman niya ang unti-unting paghinto ng kanyang aura. Walang makakapidyo sa akin na maging isang Royal Paragon ngayon. Pagkasabi niya, pumailang lang si Severin sa kalangitan at sumugod sa mga ulap. Marahil ay naramdaman ng mga ulap ng kulog ang pang-aasar ni Severin, kaya't malakas na bumaba ang kulog patungo kay Severin. Natiis ni Severin ang pinsala ng kulog at sumubsob sa gitna ng mga ulap ng kapigatian. Nang nasa loob na ng mga ulap, hindi mabilang na kidlat ang tumama sa kanyang katawan, at ang pulang kulog, na may dalang hininga ng pagkawasak, ay nagsimulang magtipon muli. Paano ba nang ahas na harangan ng kulog ang daan ko? Humagalpak ng tawa si Severin. Pagkatapos ng dagandong, isang malalim na dilaw na liwanag ng lupa-langit ang sumiklab mula sa katawan ni Severin. Para siyang isang banal na nilalang na lumabas mula sa kaguluhan, maringal at dominanti. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ito paarap. Hindi mabilang na mga galaksiya at bituin sa panloob na mundo ang sumabog sa nakakatakot na kinang. Sa isang iglap, ang liwanag ng kamao ay kasing liwanag ng araw, na nagliliwanag sa buong ulap ng kulog. Ang mga ulap ng kulog sa harap ni Severin ay tinusok ng nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang laman, na nag-iwan ng butas na parang kaya niyang tumagos sa mga bundok at tumawid sa mga alon. Ang mga ulap ng kulog ay ayaw sumuko at mabilis na nagtipon muli. Sa pagkakataong ito, ang aura na nagmumula sa mga ulap ng kapigatian ay naging mas nakakatakot, na kumalat sa 10,000 metro sa buong Grande Uno Sacred Land. Ang aura ni Severin, na kanina'y hindi gumagalaw, ay sa wakas ay nakawala sa pagkakataong ito at mabilis na tumaas. Sa isang iglap, isang presyon na parang langit at lupa ang lumabas mula sa kanya. Si Severin ay sumulong sa isang Royal Paragon. Sa sandaling ito, makikita ang nakakatakot na dumadagandong na kulog sa kalangitan mula sa lahat ng dako ng Grande Uno Sacred Land. Sino ang sumusulong? Parang galit na ang langit at lupa. Nabalitaan kong naunawaan ni Severin ang tapyas ng espada sa ikalawang bundok, at kasabay nito, balak niyang umakyat sa Royal Paragon ng sabay-sabay, na susugod sa makalangit na kapigatian kasama ang kanyang laman. Wow! Napakalakas ba niya? Isinasabak niya ang kanyang laman sa makalangit na kapigatian. Tara na, bilisan mo at tingnan natin. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng ating sagradong lupain na may nakaranas ng Royal Paragon Tribulation. Namangha ang hindi mabilang na mga disipulo. Si Francis, nakatatapos lang ng kanyang pag-iisa sa isang kahoy na patio sa unang bundok, ay nasiyahan sa kanyang pag-angat sa level 7 Paragon at tumango. Sa wakas ay nakarating na ako sa level 7 Paragon, naaabutan ko na si Severin. Naisip ni Francis. Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang nakita ang maitim na ulap sa kalangitan at narinig ang mga talakayan ng mga disipulo sa pamamagitan ng banal na pandama. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang nanigas ang kanyang mga mata. Royal Paragon Tribulation. Hindi ba't level 7 Paragon si Severin ilang araw na ang nakalipas? Puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang mukha ni Francis. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, agad siyang tumayo at lumipad patungo sa ikalawang bundok. Nagulat din ang iba pang mga kababalaghan at elder.
Si Heath ay lubos na nakatuon sa pagpino ng isang pangkat ng mga 9th grade alchemical pills sa malaking bulwagan ng Third Mountain. Dumagundong ang kulog sa kalangitan habang papino na niya ang Pildores. Ang sagradong lupain ay tila naging isang apokaliptikong eksena. Ang biglaang kababalaghang ito ay ikinagulat ni Heath at naging sanhi ng pagkagulo ng kanyang mga iniisip. Bilang resulta, ang mga Pildores na kanyang ititigas ay sumabog. Ang mga Pildores ay nawasak agad, na naglabas ng makapal na itim na usok. Hindi pinansin ni Heath ang usok na nagmumula sa mga nawasak na Pildores, ngunit agad na tumakbo palabas ng malaking bulwagan. Nang makita ang dumadagandong na kulog sa kalangitan at ang nakakatakot na aura na nagmumula rito, nanigas ang mga mata ni Francis at napasigaw. Ito ba ang Royal Paragon Tribulation? May nakarating na ba sa Royal Paragon? Bilang isang mighty Supreme Paragon, pamilyar si Francis sa Royal Paragon Tribulation. Matapos ang isang tahimik na pag-iisip ng ilang sandali, hindi niya matukoy kung sino ang sumulong sa sandaling ito. Walang gaanong level 9 Paragons sa loob ng sekta. Ang isang cultivator ng Paragon Realm ay maituturing lamang na isang disipulo sa Grundy Uno Sacred Land. Upang maging isang elder, ang isa ay dapat na maging isang Royal Paragon. Batay sa kanyang pamilyaridad sa mga antas ng tagumpay ng mga disipulo, kahit ang ilang core disciples ay malayo pa rin sa isang level 9 Paragon. Umiling si Francis at nag-iba sa isang daloy ng liwanag, lumilipad patungo sa Second Mountain. Kasabay nito, naramdaman ni Amethyst, na nakasuot ng lilang roba, na ang Royal Paragon Tribulation mula sa langit ng kuweba ay nagbukas ng kanyang mga mata. Ang kanyang matalas, parang lobo na mga mata ay tila tumagos sa kawalan. Tumingin siya sa Second Mountain. Nang makita ni Amethyst ang figure sa loob ng mga ulap ng Tribulation, bahagyang lumiit ang kanyang mga pupil at mukhang nagulat. Siya iyon. Hindi inaasahan ni Amethyst na ang taong nagdudulot ng Royal Paragon Tribulation ay si Severin. Kalahating buwan pa lamang nakapasok si Severin sa sekta, at isa na siyang level 7 Paragon. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon bago siya umangat sa Royal Paragon. Pero napakabilis niyang umangat, paanong hindi magugulat si Amethyst. Lumabas siya sa kanyang cultivation state, hinampas ang kawalan gamit ang isang kompas ng kanyang kamay, at naglaho mula sa lugar. Sa ikalawang bundok, nababalutan si Severin ng siksik na kulog at isang nakakatakot na aura ng pagkawasak, na parang hindi siya pinapayagang mabuhay sa mundo. Ang marahas na kulog, dala ang madilim na ulap, ay sumugod patungo sa kanya na parang alon. Hindi natakot si Severin sa tribulation. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinugod ito pasulong. Ang malakas na lakas ng kanyang katawan ay sumugod pasulong, ang kanyang kamao ay nagdulot ng isang nakabibinging sonic boom sa hangin. Kasabay ng isang malakas na dagandong, ang madilim na ulap ay agad na bumukas. Bago pa man mailabas ng tribulation ang galit nito, biglang humakbang si Severin pasulong. Ang kanyang katawan ay napuno ng walang katapusang enerhiya ng langit-lupa, binasag ang kawalan gamit ang isang walang kapantay na poster, muling sumugod patungo sa kulog. Ang kulog sa madilim na ulap ay ayaw magpatalo. Ito ay pumukaw ng isang napakalaking kulog na parang lambat sa mga ulap. Ang malalaking kulog ay bumagsak ng diretso at tumama ng malakas sa katawan ni Severin. Habang tumitindi ang pagdagsa ng kulog, ang mukha ni Severin ay napalitan ng isang malamig na ngiti. Mahinahon siyang nagsalita. Walang makakatalo sa akin. Susulong ako papunta sa Royal Paragon ngayon, kahit ano pa ang mangyari. Umungol siya. Ang panloob na mundo sa loob ng katawan ni Severin ay marahas na sumiklab. Hindi mabilang na mga teorya ng langit at lupa, na may halong banal na kadena ng kaayusan, ang lumabas mula sa kanyang katawan, na pumutol sa nakapalibot na kulog na parang pinakamatatalas na talam. Naglabas si Severin ng maningning na liwanag mula sa langit, ibinuka ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Sa isang iglap, buong kasakiman niyang sinipsip ang kapangyarihan sa loob ng kulog. Ang mga enerhiyang ito ay naging purong kapangyarihan ng langit at lupa, nagpalusog sa kanyang panloob na mundo at naging dahilan upang mabilis itong lumawak. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang aura ng Royal Paragon na nagmula sa kanyang katawan ay sa wakas ay naging matatag.
Samantala, ang madilim na ulap sa kalangitan ay nabawasan ng kaunti dahil sa pagsipsip ni Severin. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Severin nang maramdaman niya ang lumalaking antas ng pagiging maharlika. Hahaha. Pagkatapos ng maraming taon ng paglilinang, sa wakas isa na akong Royal Paragon. Bilang isang Royal Paragon cultivator, mas malinaw ang pananaw ni Severin sa mundo. Ang teorya ng langit at lupa ay nalantad sa kanyang harapan, parang isang batang babaeng hinubere ng damit, walang itinatagong mga sikreto. Kasabay nito, ang malawak na panloob na mundo ay nagpakain sa kanyang pisikal na katawan, na naging dahilan upang tumaas ng malaki ang kanyang lakas. Ang kanyang dugo at enerhiya ay umalangaw-ngaw at nagningning ng maliwanag, parang hurno ng langit at lupa. Hindi siya tinatablan ng mga Diyos at demonyo, na pumipigil sa mga masasamang espiritu na lumapit. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao, at isang napakalaking pag-agos ng kapangyarihan ang sumabog mula sa loob. Tumangala siya sa madilim na ulap sa kalangitan at ngumiti. Nakarating ako sa Royal Paragon ngayon. Nakakatuwa. Itinaas niya ang kanyang kamao habang nagsasalita, at ang shockwave na nilikha ng kamao ay agad na nagpakalat ng natitirang maitim na ulap. Ang Grundy Uno Sacred Land, na nababalot ng kadiliman, ay muling nalubog sa sikat ng araw. Pagkatapos noon, dahan-daang bumaba si Severin at bumalik sa harap ng tapyas na bato. Ang kaliwanagang ito ay hindi lamang nagbigay daan kay Severin upang maunawaan ang Transcendent Sword Heart, dinadala ang kanyang swordsmanship sa mas mataas na antas, na umaabot sa isang estado kung saan siya mismo ang espada, at ang isang talam ng damo ay maaaring pumatay ng mga kaaway. Ngunit gayon din, hindi inaasahan na binuksan niya ang kanyang panloob na mundo at sumulong sa isang Royal Paragon sa isang iglap. Matagumpay na natagpuan ni Severin ang kanyang sariling landas. Ang pamamaraan ng paglilinang ng panloob na mundo ay hindi ang ordinaryong pamamaraan ng pagpino ng mga pilosopiya sa sariling katawan, ngunit ito ay pantay na kakilakilabot. Nadama ni Severin na kahit na umakyat siya sa immortalidad sa hinaharap, ang pamamaraan ng paglinang ng panloob na mundo ay magkakaroon pa rin ng kahalagahan. Samantala, ang mga disipulo malapit sa Sword Monument Plaza ay lubos na namangha. Wow! Ang lakas ba talaga ni Severin? Nakayanan niya talaga ang kulog at nakarating sa Royal Paragon. Ang galing ni Severin. Kayang lunukan ang kulog, suntukan ang mga ulap ng tribulation, siya ay talagang kahanga-hanga. Wala siyang kapantay. Pakiramdam ko ay tiyak na aakyat siya sa immortalidad sa loob ng 100 taon. Hindi, sa loob ng 50 taon. Hindi mabilang na tao ang namangha sa mga nagawa ni Severin. Nagawa niyang umangat sa Royal Paragon habang nilalabanan ang ganitong pressure, talagang nakakagulat. Maging si Francis ay humanga at pumuri sa kanya. Hindi ako kasing galing niya. Huminga ng malalim si Francis at mamulong sa sarili. Nasaksihan niya ang buong proseso. Bukod sa pagkabigla at pagkamangha, wala nang iba pa sa kanyang puso. Noong siya ay nakarating sa Royal Paragon, halos hindi niya makayanan ang nakakatakot na Royal Paragon Tribulation at halos hindi niya ito malampasan. Si Severin ay parang isang halimo, walang katulad at kamangha-mangha.